Sa ulo ng mga balitang tinutukan sa lungsod ng Baguio, daily cases ng mga may gastroenteritis pababa na. CHSO patuloy pa rin sa investigasyon. DTI Cordillera nagsagawa na rin ng price watch sa mga bottled waters. Paliwanag ng GSO sa kanilang backlog sa koleksyon ng basura noong nakaraang holiday season ating alamin. PDAW nais ipatupad ang PWD Committee sa bawat barangay. Space registration magbubukas muli sa huling linggo ng Enero. Ating alamin ang one-stop shop sa isang mall na makakatulong sa mga business owners. At ang mga cute na fur babies rumampa sa isang fashion show. Live mula sa Baguio City Hall, ang mapagkakatiwalaan at nangungunang pampublikong impormasyon. Ito ang PIO Baguio Balita. Baguio, magandang gabi. Narito ang mga balitang nakalap ngayong linggo. Daily cases ng mga naitalang gastroenteritis sa lungsod, pababa na. CHSO, patuloy pa rin ang investigasyon. Kaninang umaga lamang ibinahagi ni Mayor Benjamin Magalong na pababa na ang daily cases ng mga nagkakaroon ng gastroenteritis sa lungsod ng Baguio. Ito ay base mula sa 508 na bagong kaso na naitala noong January 8 ay nasa 64 na bagong kaso na lamang nitong January 11. Inform you that cases are now on the downtrend. The dramatic increase started in December 28. It appears that our containment and preventive measures are ineffective. To say manner that we're now focusing on the investigation. Ngunit kahit napababa na ang mga naitatalang bagong kaso, patuloy na palalawigin ng pag-iimbestiga ng CHSO kung ano nga ba ang source ng kontaminasyon ng tubig. Sa kasalukuyan, as of 2:20 PM ay mayroong 2,915 self-reported cases at 652 naman ang nagpakonsulta. Ang karaniwang sintomas na kanilang nararamdaman ay diarrhea, abdominal pain at pagsusuka. Dumating na rin sa lungsod ang pinadala ng DOH upang tumulong sa pag-iimbestiga sa kontaminasyon ng tubig. Samantala, patuloy pa ring pinapalalahanan ng publiko na huwag munang uminom ng tubig na galing sa gripo. Magpakulo na lamang muna ng tubig o uminom ng purified drinking water. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita. Samantala, isang price monitoring naman para sa mga bottled waters ang magkakahiwalay na isinagawa ng DTI Cordillera upang makita kung may nananamantalang business establishments, kaugnay pa rin ang panawagan ng lokal na gobyerno o pinakulo ang tubig ang inumin dahil sa mataas na kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon pa sa DTI, walang pagbabago sa presyo ng mga bottled water. Ito ay batay na rin sa mga naunang monitoring at mga nakaraang araw. Ayon naman sa mga business establishments, normal ang demand ng kanilang bottled water. General Services Office nagpaliwanag sa naranasang backlog sa basura nitong unang linggo ng Enero. Tunghayan ang report. Sa katatapos na punong barangays meeting nitong Biyernes, nagbigay ng updates ang mga office heads sa kanilang mga departamento. Dito, inilahad ni General Services Office Head Eugene Buyukan na isa sa mga nakitang dahilan ng naranasang backlog sa basura nitong unang linggo ng Enero ay ang dagsa ng dami ng tao nitong holiday season. Marami tayo sita ng silver. So nakita niyo po, Hiningi rin ng GSO ang pang-unawa ng publiko dahil tulad ng madla ay naglaan din ng oras ang mga trabahante para makasama ang kanilang mga pamilya. Gate pa ni Buyukan, balik buong puwersa na ang GSO sa pagkukolekta ng basura sa lungsod. Samantala, nagpaalala rin si Mayor Benji Magalong sa mga punong barangay na hawakan mabuti ang pinansyal na aspeto ng kanilang barangay. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita. Pagbuo ng PWD Committee
layong ipatupad ng PDAW sa lahat ng barangay sa lungsod ngayong taon. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni Nico Gatchalian. Iginiit ni Persons with Disability Affairs Office Head Samuel Aquino sa nakaraang punong barangay meeting ang implementasyon ng Ordinance Number 47 Series of 2017 at Resolution Number 678 Series of 2023. Ang Ordinance Number 47 Series of 2017 ay may mandatong paggawa ng PWD Desk at PWD Committee sa bawat barangay na siyang mangangasiwa sa mga programa para sa mga may kapansanan. To ensure that the programs and services and activities related to disability affairs of the barangay are really online with their annual investment plan. Pamumunuan nito ng barangay captain bilang chairperson ng committee, vice chairperson naman ng kagawad na humahalili sa Committee on Women and Family. Kasama ng ilan sa mga miyembro nito, sila ang tututok sa pangangailangan at programa para sa PWDs ng kanilang mga barangay. It is a close collaboration between the different members of the barangay council. It is no longer purely the business of the person with disability as an organization, but it is a barangay affairs. Bagamat na isabatas na ito noong 2017 pa, ayon sa PDAW, 75% pa lang sa mga barangay ang nagko-comply. Kaya naman kanilang panawagan ay maisakatuparan ito sa bawat barangay sa lungsod. The person with disability affairs office is hoping the 100% implementation of this year. Ang PWD Desk at Committee ay para rin sa ikabubuti ng mga disabled person. Umaasa naman ang PDAW na makakapag-comply ang 128 na barangay ngayong taon. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita. Registration para sa SPES magsisimula na. Narito ang aking ulat. Muling bubuksan ang registration ng SPES o ang Special Program for the Employment of Students sa lungsod ng Baguio ngayong January 20 and 21 para sa SPES Babies o ang mga estudyanteng dati nang nakapag-avail ng nasabing programa. Para naman sa mga bagong aplikante, magbubukas ang aplikasyon sa January 26 hanggang 28 taong pangkasalukuyan. The SPES program, which is now in its 31st year, is actually being implemented by the city pursuant to Republic Act, the provisions of Republic Act 7323 as amended by Republic Act 9547, further amended by Republic Act 10917. So it aims to help poor but deserving students finish their studies during their school breaks. Para sa kwalifikasyon, kinakailangan na ang aplikante ay residente ng Baguio City, mentally and physically fit, nasa 15 hanggang 30 anyos, currently enrolled o may planong mag-enroll sa susunod na semester o school year pagtapos ng nasabing programa. Hindi kabilang o isa sa mga government scholars o benepisyaryo ng educational o financial assistance ng lungsod. Must be of good moral character at kabilang sa mga low-income family o ang mga parents' joint income na hindi tataas ng 169,824 kada taon. Para naman sa initial requirements, kinakailangan ang mga original copy ng mga sumusunod: PSA birth certificate, recent completed and current grades para sa high school, latest and completed grade for the first semester na academic year 2023 para sa mga college students, latest income tax return mula sa BIR para sa mga employed parents, certificate of tax exemption naman galing sa BIR kasama ang sworn statement affidavit mula sa Public Attorney's Office para sa mga non-working parents. Ilan pa sa mga kailangan ay ang original copy ng Barangay Certificate of Low Income of Parents ngayong 2024, latest school ID and enrollment registration form, 1 passport size ID picture at Barangay Certificate of Residency ng aplikante. Baguio is a major educational node, and many students who study here think that just because they study here, they're already Baguio residents. Usually we encourage those who are not from Baguio to go to their home provinces because the SPES is a nationwide program
and all of the LGUs set aside part of their taxes for the payment of these PES grantees, no? So we make sure that true Baguio residents are the ones who are hired, no? Who get the slots for Baguio. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita. Business one-stop shop para sa mga kukuha ng business permit matatagpuan sa isang mall sa Baguio. Ito ang aking report. Umarangkada na ang pagproseso ng business permit sa lungsod ng Baguio. Upang maiwasan ang dagsa ng dami ng tao at ang haba ng pila sa pagpoproseso ng dokumento, minabuti ngayong taon na magkaroon ng satellite location sa SM Baguio. Mayat ta medyo na naayusin dagi jay systems itata nga renewal ada ti dua nga venue iti panagprosesan iti renewal permits and application of business permits. May sakit dito ay City Hall ken dati satellite venue tayo ijay SM Baguio. It's very important na i-process ang business permit para maging legal, walang problema. Walang closure, hindi nasisita, and you contributed also to the economy of Baguio City, and in general, you are helping the general public. Samantala, as of January 4, nakapagtala ang BPLO ng 607 renewals, 13 new permits, 1 new business line, 2 new management, 1 retired business line at 19 full retirement. Magtatagal ang Business One-Stop Shop sa SM Baguio hanggang March 30, 2024. Para sa PIO Baguio Balita, Jose Dito Gulapa, Event para sa mga fur babies. Naglalayong turuan ang publiko kung paano maging isang responsible pet owner. Nagbabalik si Nico Gatchalian para sa balita. All for babies from all sizes, mapamalit, mano malaki, present sa nakaraang Tales and Wonders, a day of enchantment for our furry friends. Ito ay ang kolaborasyon ng lungsod ng Baguio at iba pang NGOs na naglalayong ipaalam sa publiko kung paano maging isang responsible pet owner. We want to educate the residents of Baguio muna to be responsible pet owners. At the same time, we also want to promote the adoption consciousness. Ilan sa mga activities dito ay ang pet adoption, pet blessing, libreng grooming, libreng vaccination, deworming at consultation. Accommodating, iyan ang opinion ni Audrey matapos niyang ipacheck ang kanyang 13-year-old fur baby na si Aknam. They were very accommodating. Tapos they explained very clearly what to do. Samantala, nakapagtaya naman ang City Veterinarian and Agriculture Office ng humigit kumulang 300 aso at pusa na nabigyan ng bakuna. Ito ay upang mapaigting ang kanilang layuning malampasan ng 80% vaccination rate noong nakaraang taon. Meron po tayong estimated na 300 dogs and cats na vaccine. We have to sustain our program and we have to exceed what we have made last year. Ikuan namin na mas marami sa rin mabakunahan and then yung mga spay and neuter. Nagtapos naman ang programa sa isang fashion show kung saan bumida ang mga costumes ng mga fur parents at kanilang mga fur babies. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita. Alamin naman natin ang lagay ng panahon. Celsius ang temperatura para bukas. Sa linggo naman, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa lungsod at ang temperatura ay maglalaro sa 12 degrees hanggang 22 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayon po si Conan Gulapa.
Ito ang PIO Baguio Balita. Marami pong salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Live mula sa Baguio City Hall, ang mapagkakatiwalaan at nangungunang pampublikong impormasyon. Ito ang PIO Baguio Balita.